Session suspended na. Pwede na mag-vlog si Meow Meow. Ito si Deputy Speaker Karin. Medyo malayo tayo ngayon para hindi makuha yung phone natin. Sayang wala si Lodi Sandro Marcos ngayon, pero hopefully bukas may bago kaming vlog. Kumusta? Hello. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. So ito kabibig ba? Ang chika ngayon, si Zaldico nag-resign. Ako nakikita ko na yan sa bulang kristal. Yung shiminet ni Zaldico para kay VP Sara. Siya lang pala ang na-disappear shiminet. Opo mga kabibig, nag-resign na si Zaldico. Kasi hindi siya uuwi sa Pilipinas. Hindi guilty. Takot malitsyon si Zaldico. Kaya nag-resign bilang congressman. Talaga ba Zaldico? Akala ko naging congressman ka to serve the people. To give people na yung nangangailangan sa inyo, AKAP, AX, TUPAD. Diba ka-partner kayo ni Martin Romualdez? Pero anong nangyari ngayon? Ba't ka nag-resign? Kailangan ka ni Martin. Takot malitsyon pag uuwi sa Pilipinas. Sabi dito, in the news, natakot malitsyon ng taong bayan si Zaldico, nag-resign bilang congressman. Nag-resign na si Zaldico bilang ako Bicol Party List Representative. Sabi ni Zaldico, mabigat man sa aking puso, ako'y nagpaabot ng aking pagbibitiw bilang kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Wow! Madami na kasi ikaw nakulingbat. Marami ka na nakurap. Kaya okay lang mag-resign. Oy, bilyones. May mga jet planes. Kung ano bang bahay sa Paris. O, sabi nila, bumili ng bagong bahay. Naku, ang yaman mo, Zaldico. So, dapat na okay na. Busog na yung wallet mo. Pera ng taong bayan, kinulimbat nyo. Diba? Kaya, mabigat sa iyong puso. Ba't mabigat sa puso? Mabigat sa bulsa mo. Ito na. Ang desisyong ito ay hindi naging madali. Nagpapatawa ka talaga, Zaldico. Tumawa ka nga, Zaldico. Mary busog ang pitaka. Ngunit, ito ay aking tinimbang ng mabuti para sa ikabubuti ng aking pamilya at ng mga taong patuloy kong pinaglilingkuran. Hala, sino bang patuloy mong pinaglilingkuran? Nag-resign ka nga? Uy, something fishy. Patuloy na pinaglilingkuran. Mga tao ang patuloy mong pinaglilingkuran. Kumusta na pala ang iyong party list? Ano bang natulong mo sa Pilipino? Tapos para sa ikabubuti ng iyong pamilya, dapat sana naisip mo na hindi ka mangurakot kung talagang iniisip mo ang iyong pamilya. Tapos huwag mong gamitin ang taong bayan. Nagpapakonsensya ka, pinaglilingkuran. Paano mo pinaglilingkuran? Ikaw nga ang naglingkod ng bayan. Tapos, nako, busog na busog ang pitaka mo. Yun ba ang ibig sabihin ng paglilingkuran, yung pangungurakot ninyo? No, kayo ni Martin Romualdez talaga. Oy. Ito naman ang reaksyon ni Toby Tiangco. Sabi niya, let me be clear. Congressman Zaldico's resignation is not enough. Kulang pa. Resignation is not accountability. Tama. What the Filipino people deserve is for him to face the music. Umuwi siya dito sa Pilipinas para sagutin ang lahat ng paratang sa kanya. Akala namin matapang ka, Zaldico. Noon, calling the attention of VP Sara. Sagutin mo ang 125 million for 11 days. Ngayon, Zaldico, huwag kang magtago sa ibang bansa. Umuwi ka sa Pilipinas. Sagutin mo ang mga problemang kinaharap mo. Nasaan na ba ang pera ng taong bayan?
Ito pa, hindi ito natapos sa simpleng resignation at statement lang. Tama, mas lalong hindi tama na siya pa ang magdidikta kung kailan siya uuwi sa ating bansa. Wow! Iba ha? Si Zaldico pa daw ang magdidikta kung kailan siya uuwi sa bansa. Wow! Ikaw na, Zaldico. The ICI already filed a case against him, kaya kailangan niyang umuwi at harapin ang mga paratang sa kanya. Kasama na yung allegation na humihingi siya ng 20 to 25% kapalit ng project. Wow, iba talaga si Zaldico. Ang yaman. By resigning and hiding abroad, instead of answering the allegations, he is not just insulting our institutions. He is insulting the Filipino people. At kung hindi niya harapin ang mga allegation, this can be interpreted as a tacit admission of guilt. Oh, nakonsensya na. Hindi. This is admission na talagang meron siya nagawang kabalastugan. Kung inosente itong si Zaldico, uwi ako, sasagutin ko, iyagyag ko lahat kung sino mga kakonsyaba ko. Pero takot malit siya si Zaldico. Ikaw ba'y maraming netizen ang nag-aabang sa'yo? Oh, nag-aabang para litsyonin ka. Hindi ka ba matakot? Speaking of litsyonin, ito naman si Kiko Barzaga. May pa ano naman, showbiz updates si Kiko showbiz politics updates. Ang chika ni Kiko, nag-abroad na daw si Sandro Marcos kasama si Martin Romualdez. Hala, umiksit na daw sa Pilipinas si Sandro. Hala ka, talaga ba? Is it really? Is it true? O, eto ang video kabibig ni Congressman Miao Miao na sobrang, anong tawag dito? Para daw ang tahimik ng Kongreso ngayon. Tapos wala si Sandro. Ang chika ni Miao Miao, baka daw umalis na si Sandro. Oo, may chika pa si Miao Miao, sabi ni Miao Miao dito, Chis Escudero got one thing wrong. Martin Romualdez is not the only mastermind behind the flood control. There is also Sandro Marcos. Uy, matalinghagang komento ito ni Congressman Miao Miao. Sabi pa din, nag-react kasi si Martin Romualdez sa sinasabi ni VP Sara na si Martin Romualdez daw ay tumatanggap din ng kickback sa illegal gambling. Wow. Pati sugal, hindi pinatos ni Martin Romualdez. Ikaw na, Martin, lahat talaga. Basta may pera, nakukunin mo talaga. Ito ang sabi ni Martin, hindi totoo na ako'y tumatanggap mula sa illegal na sugal. Ito naman ang sagot ni Congressman Miao Miao. Kala ko flood control lang, dami mo palang source of income loads. Kalerke naman, kabibig. So, eto kabibig ang mga video na pwede natin pakinggan at panoorin. Itong pagbulgar ni VP Sara at itong video ni Congressman Miao Miao kung saan totoo kaya na si Sandro Marcos ay umiksit na sa Pilipinas kasi takot na, ang tawag dito, takot na madamay sa flood control. Meron din na itong flood control sa Sandro. Takot ang iba na mapangalanan si Sandro na may mga kickback din daw di umano. Nako! Nako, malalaman natin yan sa tamang panahon. 'Di ba? So, ito kabibig, ito yung videos. Panoorin natin ito, mga kabibig. Matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila
Hindi na ako nagulat, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na. So yun nakabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news. Ikaw nag-share ka na ba? Bago ka lang sa aking vlog, no? Mag-subscribe ka, i-comment mo kung anong comment mo. Do you believe sa mga chika-chika ni Congressman Meow Meow na sobrang tahimik na ang Kongreso ngayon? Itong si Martin Romualdez ay nag-abroad na. Kasama ang kanyang titong Romualdez, Sandro Marcos, Tito Romualdez, Chuchu, bye-bye, fly away sa ibang bansa. Sabi ni Ben, nagtatago na ba sila? Hala, grabe naman si Congressman Meow Meow. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Shoutout sa ating mga OFW. Kumusta? Okay pa ba? Makikita natin ang problema ng ating masa, pero tayo, grabe yung trabaho natin sa ibang bansa, pero ito garapalan. Bye everyone, see you next time.